everybody. Sige no, maayong buntag sa tanan, mamalihog ko nga manindog ang tanan nga malipayon nga naa sa balay sa Ginoo. Amen. Naignay mo katapad, nalipay ko nga makita ang imong panagway karong buntaga. No, sino dito excited na mag-praise kay Lord? Ang hina doon, let's clap our hands. Woo! Lord, we thank you for this beautiful morning, O God, and we welcome your presence, Lord. Thank you, Lord, that you are with us, Lord. And Lord, thank you that in our praises, Lord God, magauban ka na mo, Father. Be glorified and be magnified, Lord, karong buntaga. In Jesus' name, amen. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Dumaan, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Woo! Yeah! Lord, indeed, kasama ka namin, Panginoon. You are our Emmanuel. And Lord, you deserve all the highest adoration, God. Lord, we will never fear because we have you, God. You are the source of our hope. You are the source of our strength, God. In you, we can put our future, Father. We worship only the name of Jesus. Amen. Come on, let us raise our hands to God as we sing that He is our Emmanuel. Let's sing. Go tell it on the mountain, the one that we've been waiting for, the King of our salvation.
Savior of the world is born. Go tell it on the mountain, humbly in a manger laid, mercy sent from heaven. The angels fill the sky with highest praise. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Go tell it on the mountain, this baby born of virgin birth, the ruler of all nations, the glory of our God has come to earth. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. The Savior of the world is born. The Savior of the world is born. Patuloy ka naming itataas, Jesus. Ikaw lamang at ikaw lamang ang sasambahin sa aming mga buhay. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Sa matagal lang, gusto kong akauban ka. Sa batang lakaw, sa dalang buhaton ko, gusto kong akauban ka. Sa matagal lang, gusto kong akauban ka. Sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong akauban ka. Kahit ikaw man, kanunay gitinguhan, di akong dughan, ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Kahit ikaw man, sa matagal lang, gusto kong akauban ka. Sa matagal ka,
ang akong puso, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan, kay ikaw man, kanunay iti buhay. Ning akong buhay, ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan, kay ikaw Let us pray. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at nandito kami once again, Lord, to worship You in spirit and in truth. Lord God, You are our love. Ikaw ang aming iniibig, Lord. Ikaw ang gugma. Ikaw ang aming Savior. Ikaw ang aming sandigan. We depend on You, O God. May this truth, Lord, be true sa aming mga puso ngayon as we worship You, Father. Lord God, I pray that You will minister, Lord, to every heart today as we listen to Your word, especially in this season that we celebrate, Lord, the birth of Your Son. May You give us, Lord, the understanding, the revelation, God, of Your great love, that one day You were born on earth. You are God, yet You gave Your Son, Jesus Christ. He was born once, Lord, about 2,000 years ago. And we are celebrating that truth, O God, that You came to save the lost, Father. Lord God, I pray that You will minister to each one of us, lalo na po sa aming mga first-timers ngayon. Mahal Mo kami, Lord, kaming lahat. At gusto Mo na hindi lang po magiging ritual ang aming pagtitipon, but ang aming pagtitipon, Lord, is filled with the truth, O God, that this is worship, that in our lives, we will obey, we will follow You wholeheartedly. Father God, I pray for Your servant na mag-preach sa word Mo ngayon, Father. Give her, God, the revelation that only comes from You, that, Lord, You will be the one to speak through her, Father. Lord God, we intercede for our country. We intercede, Lord, for our city. And, Lord, we pray, God, for protection. For Your protection, Father. We cancel, Lord, the works of the enemy. Lalo na yung nangyaring bombing, Lord, sa Marawi. We pray, God, that You will protect our city from terrorists, Lord. Oh God, bless Your people, bless our city, and bless this ministry, oh God, as we continue to win souls and make disciples. Father, we give all the glory and honor to You. Kung ano po ang ma-accomplish ngayong araw na ito, in the morning, in the afternoon, and in evening service, God. Lord, all glory and honor belongs to You. We give them back to You, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we palakpakan natin si Lord? Welcome sa ating lahat.
excited ba kayo makinig sa word ng Lord ngayon? Amen. Meron tayong mga bisita, sila National Bishop natin, sila Alfred Hermosilla, no, pinsan sila ni Tora, actually. At nandito sila kanina lang, but sila po pumunta sila ng Pulumulok para doon sila naman mag-speak. But mamayang hapon, nandito si Bishop Alfred, siya ang ating speaker dito sa hapon, 2 to 4 service natin. No? At kasama natin yung ibang mga bishop at pastors from Luzon para makita lang tayo, no? Excited sila kung anong ginagawa ni Lord dito sa Jansan. Amen? Amen. So God is sovereign, He is in control. May purpose lahat si Lord. Bakit nangyayari itong mga nangyayari? Lalo na sa mga simbahan. No? Gusto ni Bishop na mapasa, no? Mapasa sa ibang churches natin sa Pilipinas kung anong ginagawa ni Lord dito sa Jansan. Masaya ba kayo sa katotohanan? Amen. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Amen. So let's welcome our preacher for this morning, Pastor Beauty, Mary Ann C. Hindi, Mary C. Hello, good morning! Sige no, mayong buntag sa tanan. First time na ako sa Bisaya or Cebuano service. Sige no, so kinsa diri ang atong mga first timers, new friends. First time nimo nag-join diri karon. Can you please raise your hands if it's your first time? Bisaya daay ni kung first time nimo karon diri no, paki-raise sa imong kamot. Naa ba? Diri sa baba? Ayan, welcome, no? How about, sige, no? How about dira sa taas? Naa? Sige, palakpakan na to si Lord. Kaya naagihapon tayo new friend. Okay, no? So again, good morning. Ako nga po pala si Pastora Beauty. At wife po ako ni Pastor Chito. Naa siya sa Uhaw karon. Dito po siya nagwali. No? So, on behalf of our senior pastors, Pastor Joel and Julnes Humalon, gusto na ko i-welcome mga new friends. And of course, gusto na ko i-welcome ang tanan, no? Merry Christmas, sapit na jud ang Pasko, no? Pero karon ana ako i-share sa inyo na related of course no sa Christmas. So I would also like to request everyone no kung naka-on inyong data, no, or maybe pwede niyo i-turn off inyong cellphone para maka-focus ta sa pagpaminaw sa word sa Ginoo. Okay lang po ba? Yes, okay lang. Amen. Sige. No, so before ta magpadayon, no, magampo sa ta para i-open ni Lord atong kasing-kasing na maminaw sa iyang word. Let's pray. Lord, nagapasalamat mi Ginoo sa kaning another Sunday na imong gihatag sa among tanan. Jesus, we thank you that your presence is here. Thank you that you are with us and that you will forever be with us, O God. That is the very hope, maunang hope sa among kasing-kasing Ginoo, nga kabalumi, nga ang Ginoo na among gina-worship, ang Ginoo na among gina-pursue, kauban namo hangtod sa hangtod. And salamat nga na diri ang imong presensya karong buntag. Ikaw, good Lord, pinaagi sa imong banal na espiritu, ang makig-istorya ug mag-minister sa bawat isa nga naadinhi, pinaagi sa imong word, O God. Salamat ka you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, no? So ang title sa akong i-share karong buntag ay Jesus the Emmanuel. So basi malibog ta no sa spelling sa Emmanuel, no, either way is correct. Pwede letter I, pwede letter E. No, okay ra kay na siya. Sa song nato kagaina mapansin nato ang Emmanuel letter E. No, so pareho lang. Okay, no? So ang text, ang key verse for today naa sa Matthew chapter 1, verse 23. Okay, no? So, sa English, mao na siya, very familiar ni siya na verse. Pwede na ko hangyoon ang tanan, nabasahon ka ni siya na verse with me. Let's read together. 1, 2, 3, go. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Sa Bisaya, sige no, sabayipod ko ninyo basa sa Bisaya. 1, 2, 3, go. Ang usa ka putli nga batanong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato.
Amen? No? So, ang Emmanuel, ang ibig sabihin ana, based sa verse na atong gibasa, na anagyudira, no? God with us or God is with us. Sa Bisaya, ang Diyos ania, uban ka nato. Sa iba na version sa Bisaya, ang Diyos kauban nato. So you see, kauban nato ang Ginoo karon diri. So whatever you are doing, the way you are listening to the Word of God this morning, dili nato na matago sa Ginoo. Okay ba? No? So whatever ang imong ginapagdaanan karon, kabalo ang Ginoo ana. Kay kauban nimo siya permi. So the other Sunday, maybe two Sundays ago, si Pastora Julnes, iyang gi-touch sa iyang topic ang about another name of our God, El Roy. Jehovah El Roy, kung ma-remember ninyo. Ibig sabihin, the God who sees. No? So nakakita pod ang Ginoo sa tanan. Sa tanan imong ginaagian o sa imong kondisyon, sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi karon. Today, ang atong istoryahan, another name naman, no, sa atong Ginoo. So sa Bible, basi matingala mo, hala no, El Roy siya, Jehovah Jireh siya, Jehovah unsa pa siya, no? Daghan siyag pangalan. So ang atong Ginoo, daghan siyag mga names, no, pero isa ra jud ato ang Ginoo. Yeah, no? So karon ang atong istoryahan, Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin God with us or God is with us. So kani siya sa Matthew, katong ato ang verse kagay na sa Matthew 1:23. Actually, syempre ang author ana no si Mateo or si Matthew. Si Matthew iyang gi-reference or iyang gi-cite kana siya na verse sa Isaiah. No, Isaiah chapter 7 verse 14. Basahon nato. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Sa Bisaya, busa ang Ginoo gayod, maoy muhatag kaninyog timaan or sign. Og kini mao ang usa ka batanong dalaga nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan siyag Emmanuel. So naana na siya sa Old Testament, sa book of Isaiah, naana na siya, na prophesy na siya daan. And katong time na tumano na sa Ginoo ang prophecy, no mao na to siya ang time kay Mateo. So gisite na siya ni Mateo nga verse diha sa Isaiah 7:14. Gusto na ako na masabtan nato tanan na actually sa whole chapter, sa buong chapter ng Isaiah 7, no dira pa lang sa pag-start pa lang sa buong chapter, ang Ginoo iyahan nang gi-establish dira pa lang. Kung basahon nato later, gi-establish na sa Ginoo kung unsa jud ang meaning sa Emmanuel. Naana na din ha, no? So we will understand about that later, no? So ang goal diri nato no nga ma-discover nato kung unsa ang meaning sa Emmanuel pinaagi sa Isaiah 7. Basahon nato na siya. Sige, paki-flash po. Isaiah 7 verses 1 to 17. Bisaya atong basahon. Okay. No, sa panahon nga si Ahaz, nga anak ni Jotam og apo ni Uzzias, maoy naghari sa Juda, misulong sa Jerusalem si Rezin nga hari sa Syria, og si Peka nga anak ni Remalias nga hari sa Israel, apan wala nila mabuntog. Ano say mabuntog? Ma-overcome. Wala nila na-conquer. No? So, ang Jerusalem. So, naayon sa, no? Ang duha ka hari diri, no? Nagkampi sila, no? Kinsa na hari? Ang hari sa Syria ug ang hari sa Israel. Kampi sila, kay ilahang sulungon ang hari sa Juda. Okay? Kinsa ang hari sa Juda? Si King Ahaz. Okay? No? So, ilahang gisulong, pero dili pa jud nila ma-totally conquer ang Juda. So, sa pagkabalita sa hari sa Juda, kinsa ang hari sa Juda? Si Ahaz. Nabalitaan niya na sulungon siya sa kasundaluhan sa Syria, no? Moato unsa daang nahitabo according sa verse, nalisang unsa na adin ha, no? Nalisang sila. Mauni siya, no, nalisang siya og ang iyang katawhan nangurog.
Nangurog ang ilahang heart, na shake ang ilahang heart. Ang comparison sa pagka-shake sa iyang heart, pareha sa isa ka kahoy nga gihuyop sa hangin. Kung kakita, katong paglindol na ami dinhi no sa church, kana mga mangga na dagko dira sa kakusog sa lindol nag-ana-ana oh. No grabe ang liho ang kuano sa mangga dira sa gawas no. So pero kato siya ang pagka-describe diri, nag-shake daw ang heart ni Ahaz. Sa sobra niya kakulba, nalisang siya. No, kay nabalitaan niya sulungon siya sa duha ka hari. Sa verse 3, ug miingon ang Ginoo kang Isaias, lakaw uban sa imong anak nga si Shear-Jashub, ug sugata si Ahaz didto, tumoy sa kanal sa tubig sa ibabaw nga linaw, duol sa dalan paingon sa uma nga ginganlag uma sa maglalaba. Okay, sa verse 4, ingna si Ahaz, ingon ni Lord, ingna si Ahaz, pagbantay og ayaw, kahadlok sa kasuko ni Hari Rezin og ni Hari Peka. Kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipong nga nagkapalong na. Ma-imagine ninyo? Gi-research good nako ni. Because FYI, no, dili jud ko Bisaya, no, Ilongga gid ko pa. No, Ilongga gid ko, so gistadihan ko gid ni. No, sa English, stamp na siya. Kita mo na halimbawa, mangga, putulon mo ng mangga, kanang nabilin din na, mao na siya stamp. No, and then sunugon nimo siya. So actually mauna siya ang describe sa Ginoo. Ang hari daw sa Syria o hari sa Israel no murag stamp sa puno nagisunog. Kay mauna na ingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok, ayaw kalisang. Kay ang hari sa Syria, ang hari sa Israel no murag stamp lang na nasunog. No, mauna siya ang gisulti sa Ginoo. Now, let's proceed to verse 5. Naglarawag mangilad bato kanimo ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila. No mao ni ang gisulti no sa Israel ug Syria habang nagap-meeting sila. Sulungon ta ang Juda. Lisangon ta kini ug buntugon. No, i-conquer, i-overcome aron maato ug paharion ta dito ang anak ni Tabil. Mao na ilang plano. Tungod ni ini, ano ang sabi ng Panginoon? Ang Ginoong Diyos, niingon, dili gayod kini mahitabo. No way. Dili ni mahitabo. Kay ang Syria, samara kahuyang, weak. Weak daw ang Syria. No, just like Damasco, nga iyahang uluhang syudad, kapital sa Syria. Ug ang Damasco, samara ka weak or kahuyang sa Rezin. Okay? Mahitungod sa Israel, no, 65 ka tuig gikan karon mabungkag kini og dili na mahimong nasod. Ang Israel sama ra kahuyang sa isang uluhang syudad nga mao ang Samaria. Weak po daw ang Israel just like its capital na Samaria. No, so ang Samaria po daw weak po daw siya, no, pareha sa iyang hari na si Peka. Ingon si Lord kay Ahaz, pinaagi kay Isaiah, kung dili ka mutuo, dili gayud ka mulungtad. If you cannot be firm now, you will never be firm at all. Mao na ang gisulti ni Lord, pinaagi kay Isaiah. Now let's proceed to verses 10 to 17. Diri na nagawas ang prophecy about Emmanuel. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Ahaz, pangayog ti mailhan, no, or sign sa Ginoo nga imong Dios bisag kini adto sa kinahiladman. Grabe na gid ning Bisaya, no? No, kinahiladman, no, depths. Depths sa Sheol o kinatumyan ends sa langit. Kaya pa ba ang Bisaya? Apan miingon si Ahaz, dili ako mangayo og dili ko sulayan ang Ginoo. I will not test the Lord my God. Ingon siya. Og miingon si Isaiah, pamati o mga kaliwat ni David. You listen, no, mga descendants ni David. Dili pa ba igo ang inyong pagsulay sa pasensya sa tawo, nga inyo naman usab nga sulayan ang pasensya sa Dios? Ingon si Isaiah, busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyong timaan ug kini mao ang usa ka batanong dalaga. So mao na siya ang prophecy dira nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel.
Okay? No? So, mauna na siya and paadto sa verses 15 to 17. Now, God with us, no? Ang ibig sabihin, di ba ang Emmanuel, ibig sabihin God is with us. But it doesn't mean na wala na jud tay problema. No, it doesn't mean na wala na jud tay kaatubangon na mga waves sa kinabuhi, mga balod sa kinabuhi. Tama? No, unsa man, no? Unsa man ang problema or ang passage dito sa sitwasyon kagaina. No, akong na-mention na ang Judah sulungon sa duha ka nation. No, so si King Ahaz maunang nahadlok siya, nalisang siya, no, nalisang siya, na threaten si King Ahaz. No, look at the response of King Ahaz sa verse 2 kagaina. Pagkabalita sa hari sa Juda nga ang kasundaluhan sa Syria misulod sa Israel, nalisang siya. Og ang iyang katawhan, ang iyang mga kasundaluhan, og nangurog sila sama sa kakahuyan sa lasang nga gihuros sa hangin. So, si King Ahaz actually inapo or descendant na siya ni King David. No? Descendant ni King David. Ang Ginoo naa siya promise kay King David na unsa man, no? God promises King David that he will always have a son on the throne of Judah. No, mao na ang promise ni Lord kay David. So, kung sulungon sa dalawa ka hari ang Judah, no, unsay question, katapusan na ba sa covenant sa Ginoo, no, kay King David? Kay sulungon man, unya kaning nations, dalawa ka nations, kusgan man, no, sa pananaw ni Haring Ahaz, kusgan sila. Magiging katapusan na ba no, sa promise ni Lord or sa covenant ni Lord kay King David? Unsa man yung answer? Is this the end? No, syempre dili. Why? Kay dili man tikalon atong Ginoo. No, dili siya butigon. No, dili siya bakakon. Iyaman ang gihatag na covenant or promise kay David. No, maunang kanang gipakita gyud ni Lord dinhi sa passage na faithful gyud siya. Paano iyang gi-announce ang pag-abot ni Jesus, the Emmanuel. Amen? So ato ang tan-awon ang different dimensions of Jesus the Emmanuel. Pinaagi sa Isaiah 7. Number 1, una, we need to recognize divine intervention. Can you say it with me? Divine intervention. Okay. So kinahanglan natong ilhon ang pagpangilabot sa Ginoo. What is divine intervention? Inom sa kog water. Okay. Divine intervention, can you read that with me? Amen. Dictionary.com. Okay na, so divine intervention is the involvement or intervention of deity or divine in the affairs of humans. Or divine intervention is God doing something He was going to do all along and calling us to participate in it. No, mao na siya ang divine intervention. Mao na sa Bisaya no pagpangilabot sa Ginoo. No, or kanang sa verse 3, dira nakita kung paano nag-intervene. No, kung paano nag-intervene ang Ginoo. Ingon dito, di ba, verse 3, ug muingon ang Ginoo kay Isaias. No, so dito pa lang makita nato na ang Ginoo, no, naana siya intervention, nag-intervene na, nangilabot na ang Ginoo. No, naa siya himuon ug naa siya ipahimo kay King Ahaz. Gusto niya mag-participate si King Ahaz. So Emmanuel, no? Again, anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us or God with us. No? So kung naatay problema sa kinabuhi, ang Ginoo mag-intervene gud na siya. Amen? Kung unsa man ang sitwasyon nimo sa kinabuhi, mag-intervene gud na siya. And actually, mao ni ang pinakakinahanglan nato as humans. Kinahanglan nato na mag-intervene ang Ginoo. Kinahanglan nato na naay himuon ang Ginoo. Why? Otherwise, maglisod ta. Otherwise, mga lisang ta. No, og wala tay maayo na mga steps na mabuhat. Og wala tay makuha na maayong solusyon, wala pod maayo na resulta. Amen? Amen. No? So, ingon din na when God intervenes with direction, He provides us with what we need to know at the moment.
at the moment. Then He offers us the opportunity to worship Him in obedience. So gusto ni Lord na kung unsa iyang gi-provide na solution at the moment, i-obey pod nato na siya. Maski unsa pa ka questionable na sa imuha, maski unsa pa ka imposible na para sa imuha, ang gusto ni Lord at the moment mag-participate ka, mag-obey ka. Mo na gusto sa Ginoo. No? Then, God does not expect us to figure out the next steps in life. Wala gyud na, no? Dili gyud na gusto ni Lord na unsa na, no, magpulaw-pulaw ka dira, no, patay-patay ka dira, tumbling-tumbling ka para ma-analyze nimo unsa imong buhaton about your situation or your problem in life, no? He desires for us to what? To wait on Him to provide the direction. Mo na siya ang process no sa divine intervention. Kinahanglan makabaluta sa steps or sa pamaagi sa Ginoo na gusto niya ipabuhat sa atoa. Dili ta dapat magsalig sa kung unsa man, no? Kung unsa ang naa sa kalibutan. Kung unsa ang naa sa imong kamot, kung unsa ang naa sa ubang tawo. Dili dapat ta magsalig ana, no? Kinahanglan nato ang divine intervention or ang direction sa nagikan sa Ginoo. Amen. So unsa man ang instruction sa Ginoo kay Ahaz. Naa sa Isaiah 7:4-7. Ingon si Isaiah kay Ahaz, no, pagbantay og ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rezin og ni Hari Pekah. Sa English, ganahan ko ani sa English. Be careful. Can you say it with me? Be careful. Another one. Be quiet. Do not fear. And do not let your heart be faint. Ayaw daw pinturahi imong kasing-kasing. No, kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. No, so mao na instruction sa Ginoo. Balikan nato tong quote kagaina na ako ang gibutang dira. Okay, katong quote. When God intervenes with direction. Unsa daw ang instruction sa Ginoo? Unsa ang instruction? Siyempre, nalisang na, nahadlok na si Haring Ahaz, no? Hadlok na siya kay sulungon. Unya, unsang gisulti sa Ginoo? Be careful, no? Be quiet. Hilom lang. Ayaw kahadlok. 'Di ba? Ikaw daw na kay sitwasyon na grabe na sitwasyon. Patsyon imong pamilya na ay threat. Unya, inyon ka sa Ginoo. Be quiet, no? Ayaw kuan dira, ayaw sala-sala dira, day. Kalma. 'Di ba? Unya gusto nimo na ay concrete na solusyon ang Ginoo na ihatag sa imo. For example, sige lang adto didto kay kuan, no? Pangutana didto kay kuan kay para masulbad na imong problema. Gusto na to ing anak ka klaro, right? Pero ang instruction sa Ginoo, be careful, no? Hilom. 'Di ba? Kalma lang, mao na yang instruction. Unsa ang giingon dito sa ako ang quote na gibutang kagaina? He offers us, He provides us with what we need to know at the moment. At the moment, maulang sana ang gusto ipabuhat sa Ginoo kay Ahaz. Kalma lang sa King Ahaz. Kalmahi lang, no? Kalmahi lang. Mao na iyang instruction kay King Ahaz, no? So, we need to recognize divine intervention, no? Dili ta dapat magbuot-buot sa atong sitwasyon or sa atong kondisyon karon. Dili ta mahadlok maski na ay mga threats. Right? No, kay naaman si Jesus. No, the Emmanuel, God is with us. Naa si Jesus and He is always with you. Maski unsa pa na iyang instruction sa imo at the moment, cooperate lang, participate lang, obey lang, dili lang magkahadlok, maulan ang gusto sa Ginoo. So unsa man ang imong sitwasyon karon sa kinabuhi, nagakinahanglan jud ka og divine intervention or pagpangilabot sa Ginoo. Can you think about it? Unsa man na klase ka sitwasyon, maybe na ay nagsakit sa imong family, maybe na ay nag-away sa imong family, maybe wala kay kwarta karong Pasko, wala kay pampalit gift, no? Or wala kay unsa man, wala kay kanang panghanda karong Pasko, wala ka natagaan bonus, unsa man imong sitwasyon na kinahanglan gyud nimo divine intervention. Karong Pasko, no? Kung unsa man imong gipangandoy, unsa imong gi-desire o ginapag-pray, na siguro dugay na kaayo pero mahuman na lang ang 2023, Lord, wala man gihapon, no? I pray na si Lord mag-intervene.
Amen? I pray that God will intervene and make your Christmas a merry one. No? A merry one. Kung dili man na siya mahitabo according sa imong plano or according sa imong kagustuhan, it's still okay. Okay ra kaayo na. Nga naman, no, ang Pasko, it's a reminder that Jesus is with you. Yeah? And it is enough na rason para magkaroon ka og Merry Christmas. Amen? Number two, unsa pa, no, ang atong ma-learn about Jesus, the Emmanuel. We need to trust God's promises. Kay si Jesus, Emmanuel man siya, kauban nato siya permi. No, we need to trust God's promises. Kinahanglan kitang musalig sa mga saad sa Dios. Tanawa na imong asawa or bana na aba nagsaad sa imuha. Oh, masaligan ba? Naana ba gihimo na gituman? No, so tungod kay na ay problema, no, ang Ginoo syempre nag-intervene siya. Sa pag-intervene sa Ginoo, naapod siya command, naa siya sugo, and along with that command comes a promise. Naapod promise ang Ginoo. Unsa man, naa sa Isaiah 7:5-7. Naglarawag mangilad, grabe no, bato kanimo ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila, no, sulungon daw nila ang Judah. Sa verse 7, naana diri ang promise, dili gayud kini mahitabo. Oh, nice kaayo no? Ingon ni Lord, dili gayud kini mahitabo. Sa English, ganahan pod ko, it shall not stand, it shall not come to pass. No, dili na siya mahitabo. So in times of uncertainty, no, we can draw inspiration from this kind of trust na gusto ni Lord unta makit-an kay Ahaz. No? That kind of trust ba nga unta kanang gihatag ni Ahaz kay Lord. Tung nagsulti ang Ginoo na ayaw kahadlok kay dili na mahitabo kung unsa man ang mga threats na imong nadawat karon. So kita pod kung naapod tay mga problema, natay ginakahadlukan, there is something that you think bigger than you, no, ayaw kahadlok. No, salig lang sa saad sa Ginoo. Na ay promises ang Ginoo sa Bible. Dapat makabaluta ana. No, kay faithful ang atoang Ginoo. God's promises are reliable, kasaligan, and believers are encouraged to trust His faithfulness. No, salig ta no sa faithfulness sa Ginoo maski palisod kaayo ang atoang kahimtang or ang atoang sitwasyon. Amen. When we trust God, i-embrace nato ang plano sa Ginoo. Kung nagasalig ta sa Ginoo, right? No? Si Ahaz man God, he sought solutions in his own way. Nangita siya pamaagi, no? Nga kana pamaagi nga siya lang nagbuhat-buhat. Nagrely siya sa foreign powers. Unsa man ang foreign powers, no? Nanawag siya og rescue from another king, no? Rather than trusting in God's plan. Wala siya nisalig sa plano sa Ginoo kay unsa lamang gutong sulti sa Ginoo, no? Hilom lang. Kalma lang, maora man nagisulti. Unya na ngayo siya tabang sa ubang hari. Siyempre katong hari, visible kaayo ang kasundaluhan. 'Di ba? Visible kaayo ang power. Didto na siya, no? Wala siya nisalig sa Ginoo. Didto gyud siya sa hari na makatabang sa iyaha. No? So kita pod ng mga Christians, maka-learn pod ta, no, from this. Why? No? We strive to align our lives with God's purposes. No? We trust in God's plan. Na ang plano sa Ginoo higher and more significant than human strategies. Amen? No? So ang question, kay kinsa ba or asa nimo ginahatag ang imuhang pagsalig? Kanino ka nagtitiwala? No? Kanino ka nagtitiwala? God knew the heart of Ahaz. Kabalo si Lord sa kasing-kasing ni Ahaz. Maunang naapa siya'y warning sa verse 9. Akong na-mention kagaina, ingon siya, kung dili ka mo tuo, dili gayud ka mulungtad. No, that's the warning of God kay Ahaz. If you are not firm in faith, you will not be firm at all and you will not conquer at all. Gusto ni Lord na magsalig ta sa iyaha. Kung magsulti ang Ginoo na He is with us, kauban nato siya, we need to trust His promises. Kinahanglan mo salig ta sa promise sa Ginoo and sa iyang power, sa iyang gahom, na kaya ta niya i-deliver from our difficult situation. Amen? We need to trust God's promises. Kinahanglan hugot, firm, tight
right ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Kay kung dili unsay mahitabo, malisang ka, magsalasala ka sa ilonggo pa, no? Kay dili nato ma-overcome ang maski unsa na mga problema, mga threats, mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Amen? Now, when it comes to deliverance, kinsa diri na akay sitwasyon sa imong kinabuhi nga Lord, gusto na nako kagawasan. I want freedom from this certain situation. Kinsa? Ako lang. Okay. No, gusto ni Lord, magsalig ta sa iya. When it comes to deliverance, actually it doesn't happen overnight. No? Dili na siya mahitabo nga pagbag-ampo ka sa Ginoo na Lord. No? Tabangi ko mabayaran ako tanan akong utang. Dili ka mag-expect nga pagmata nimo naa na ang kwarta sa imong bed. Dili nga na mag-work ang Ginoo, right? No? It doesn't happen overnight, no? Tungod ani usahay, dili ta makahulat sa Ginoo. Right? Tungod kay nag-ampo taw niya, dili man dayon ihatag sa Ginoo, dili ta usahay makahulat sa Ginoo. Mas magsalig pa ta sa ubang tawo, no maghimo tag solusyon na kita-kita lang, no and paminaw nato makapamaayo ni sa ato and we think nga kana nga solusyon best na siya nga solusyon sa atong sitwasyon. Right? But again, no? Again, ang gusto sa Ginoo magsalig gyud ta sa iya. Unsa daay nahitabo? Actually kani nga story na ano siya sa 2 Kings 16:5-7. No, na mention siya sa Isaiah, pero ang panghitabo gyud about ani kila King Ahaz naa sa 2 Kings 16:5-9. Dili na nako basahon tanan, pero sa English version gusto nako basahon ang verse 7. So Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Assyria, saying, mao na ni siya, didto na siya nangayo sa tabang sa king of Assyria. Wala siya ni salig sa Ginoo. Instead, nagpadala siya messenger sa king of Assyria. Unsa ang gisulti? I am your servant and your son. Oh, anak na daw siya ni Kuan, no, king of Assyria. Come up and rescue me from the hand of the Syria and from the hand of the king of Israel who are attacking me. No? So, mo nang nahitabo, dito na siya nangayo tabang. Okay? No? So, unsa ang nahitabo sunod? No? Si King Ahaz, dito siya nag-seek og help sa king of Assyria instead of seeking help from God. Amen? He put his trust no, to a dreaded, ginakahadlukan na hari sa kalibutan. Dito niya gibutang iyang pagsalig na i-deliver siya from the hands of his enemies. Unsa may ibig sabihin ana, he forsook, gibiyaan niya ang king, capital letter K, the king, the Lord of hosts, for a dreaded earthly king. Iyang gitalikdan, iyang gibiyaan ang king nga nagluwas no sa Juda no para lang sa isa ka help nga iyang gipangayo dito kay king sa king of Assyria. Si Ahaz man god ang pag-introduce sa iyaha dinhi sa 2 Kings 16:2, no? Ang pag-introduce dinhi sa iyaha unsa daw? He did not do what was right in the eyes of the Lord his God, as his father David had done. So una-una pa lang si Ahaz, no, mali-mali na gyud iyang ginahimo na desisyon bilang hari. Wala na gyud siya nag-obey sa Ginoo. Pero actually, before naging hari si Ahaz, there were also kings na tama po ang ilang ginabuhat. They did what was right in the eyes of God. Pero, makita nato diri na sa different seasons sa Judah, lahi-lahi ang hari, na ay hari na nag-obey sa Ginoo, na ay hari pareha kay King Ahaz na nag-disobey sa Ginoo. Sa lahi-lahi na season sa Judah, ang Ginoo nag-remain na faithful. Amen? Wala sila gibiyaan sa Ginoo. Nga naman, because He is a God who keeps His covenant. He keeps His covenant, no? Naaga ni nabasa, I think this is from Pastor Vlad, no? He said, God doesn't leave when seasons change. Dili pareha sa ato, pag di nataganahan, okay, bye ka sa akin. 'Di ba? Kay Lord, no, He doesn't leave when seasons change. God with us is not just in good times, but also in bad times. Maunay God with us. Ang Ginoo ania kauban nato dili lang kung good times, no, but also in bad times. Si Ahaz naa siya opportunity to actually trust God. Sa panahon na naglisod siya, sa panahon nga naa siya problema, naa siya opportunity nga mosalig sa Ginoo, pero wala niya nagibuhat.
Yeah? No, so naay season no na dili siya makonquer sa iyang kaaway. There also came a season nga unsa man grabe ang pressure sa iya bilang hari. No, bilang king sa Judah tungod sa iya mga enemies na nagkahiusa para sulungon sila. Pero actually kung tan-awon nato, resulta po jud ni sa disobedience ni Ahaz. No, mao nang gialaw gyud sa Ginoo na sulungon sila. No? Kay disobedient gyud si Ahaz. Una-una pa lang mali-mali na jud iyang ginabuhat, mao nang nag-intervene gyud ang Ginoo. And aside sa pag-intervene sa Ginoo, nag-offer pa jud siya og help. Unsa na help? No? Na iyahang i-deliver ang Judah from the hands of his enemies. Kita na mga Christians, no? Ganahan ka ay taan ni na verses sa Ecclesiastes, chapter 3 verses 1 to 8. That in everything there is a season. Ganahan ta ana, right? Mo natong gina-hold on when we are going through something, no? Sa tanan na ay panahon. Okay, dili na siguro nako basahon kay familiar naman ta ana, no? For everything there is a season, no? And a time for every purpose under heaven. No, maula na siya akong basahon. So usahay, ginagamit nato ni siya nga rason nganong stagnant man ta. No, nganong wala man naga-progress ato ang spiritual life. Nganong dili man ta naga-grow spiritually. Nganong wala man ta nagabag-o, ginagamit nato ni na rason because for everything there is a season. No? And ginagamit usahay nato ni nganong nagapabadlong man ko. Ay for everything there is a season. Tama ba na siya? No? Nganong ing-ani man ako ang season karon, wala ako nagabag-o. Atong ginagamit na verse, for everything there is a season. Nganong wala pa man ko'y disciple hanggang ngayon. For everything there is a season. No? Pero, no, kung tan-awan nato din ha, sa verse, actually, kana siya na season, gisulti ni Lord din na verse, si Lord man ang nag-allow, si Lord ang naghatag ana nga season. Si Lord ang nagsulti, iyahang panahon. Kay Lord na siya na season. Ihatag ba ni Lord ang season sa imuha na nagapakasala ta? Gikan ba na kay Lord na season? And then irason na to, for everything there is a season. No? Are we changing? Dili nagikan sa Ginoo. Musulti ta na, season na ko ni karon na magpa-backslide as a Christian. And then we say, for everything there is a season. And we say that Jesus is Emmanuel. God with us. Kauban na to ang Ginoo. Si Lord ba nagdikta sa imuha na magpakasala ka? Si Lord ba ang nagdiktaan na sa atoan na magpakasala ta? Mao ba na ang rason nga ni anhi si Jesus sa kalibutan? So He could be with us and He could allow us to sin. Amen? Amen. No, can we just stop using that as an excuse and start to look within us? Unsa jud, asa ko nagkamali? What is wrong with me? Nganong dugay na kay ko diri nga season? 9 years na ko na Christian, same season gihapon ko. No, naagi na ang winter, summer, spring, autumn. Wala na diri sa Philippines, but no, wala na diri. No, pero sa ubang bansa nahuman na siya ng mga season, kapila na nagbalik-balik. Mao gihapon na tong season sa atong kinabuhi. And we say for everything there is a season. No, so let's stop using that as an excuse. Why? Because in every season sa imong kinabuhi, just like King Ahaz, pwede ka ay nimo i-pursue ang Ginoo. Pwede nimo i-pursue na mag-trust ka sa Ginoo. Pwede nimo i-pursue na what? Mag-obey ka sa Ginoo. But you actually choose to be in that situation. Daghan na season na nag-agi, 4 seasons, no? Pero naagi hapon ka. Diha nga kuan nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Ang question nako, unsa man ang season sa imong life karon, no? Guniti ang saad or promise sa Ginoo para sa imuha. No, kay nganuman kaning Christmas, kaning Pasko, no, mao ni siya ang proof nga matinud-anon ang ato ang Ginoo. Faithful ang ato ang Ginoo sa iyahang mga saad. Right? It was prophesied in Isaiah, no, long time ago, nahitabo siya sa New Testament. Jesus indeed came. He was born through virgin birth. Nahitabo siya. And God is faithful. Matinud-ano ang ato ang Ginoo. No, so kung sa ang promise ni Lord sa imo, guniti na. Unya, participate. Do something about it. Ayaw ingon nga wala pa nagabot akong season para makahawa ko diri na sitwasyon. Amen.
No? Sumoon na siya nga to ang second, no? We trust in God's promises. Ikatulo, we receive hope and redemption. No, tungod kay si Jesus Emmanuel, no, He came to earth, nagpakatao siya, nakadawat taog what? Makadawat kita sa paglaom og katubsanan, no, hope and redemption. We can embrace the reality of Emmanuel. No, God with us. No nga si Jesus, no, mianhi sa kalibutan, no, nagpakatawo para kita lukaton ug luwason. Amen. We can embrace this reality. What happened next dito sa story? The next thing that happened based sa passage, si Lord no nag-speak siya kay King Ahaz. Ingon siya sa verse 11, "Ask a sign of the Lord your God." Ayan, sa Bisaya, pangayog ti mailhan sa Ginoo nga imong Dios bisag kini adto sa kinalidhan. Ibig sabihin maski imposible kaayo. Ingon si Lord, pangayo og sign maski imposible kaayo. No? Apan unsa ang response ni Ahaz? Ingon siya, dili ako mangayo og dili ko sulayan ang Ginoo. Nag-cite pod siya og verse. 'Di ba? No, do not test the Lord your God. Nana siya sa Bible. No? So, unsa man naglagot si Prophet Isaiah sa iyaha kay gahi kay siya ulo, no? And then the Lord himself gave him a sign. Ingon si Lord, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel." No, mao na siya ang gisulti dayon ni Lord didto. Kung tan-awon nimo no, unsa may connect sa Emmanuel sa gipag-agian nila Ahaz, na kinahanglan nila og present help. Unya ang promise sa Ginoo Emmanuel, dugay pa kay 700 years plus pa bago ni na fulfill na prophecy. No, kanina promise, wala ni siya nahitabo sa time ni Ahaz, pero kanina promise na siya significant sa time ni Prophet Isaiah, ang mga faithful believers sa Ginoo. And naapod ni siya significant sa tua karon, no, nga unsa man nga kaninga passage gave hope to the faithful believers. Naghatag og hope no paglaom sa mga faithful believers sa panahon ni Isaiah nga one day there will be a Messiah who is going to save them from the hands of their enemies. Amen. Who is going to save Israel. Mao na ilahang hope. No, sa ato karon, no, ang ato ang hope unsa man that Jesus is with us, He is Emmanuel, and He is going to rescue us maski unsa pa atong ginapagdaanan sa kinabuhi, because He is faithful, no? He will never fail us, and unsa man one day He is coming back again. He is coming back again. Mubalik siya, kuhaon ta niya. So what hope does it give us? Na maski unsa man ang problema na imong ginaagian karon, temporary lang na. Temporary lang na. Nga naman, mubalik ato ang Ginoo. Gi-promise niya that we will be with Him in heaven one day. Amen? No? So whatever you are going through, mulabay ra na. Kay dili bakakon ato ang Ginoo. Yeah? Amen. No? So ang sign, ang final fulfillment sa sign, of course, no, tung gipanganak na si Jesus. Literal na God with us. No, literal nga si Jesus was with them. So si King Ahaz, no, because of his unbelief, lack of faith niya, his house and King Ahaz was actually judged by God because of that unbelief. And tungod ana no na-condemn ang Davidic dynasty. And God had to restore His promise kay King David. No, Emmanuel serves as a sign that God will protect His promise kay David. Amen? So you see, matinud-anon ang Ginoo. Nakasala si Ahaz, no, and many kings pa after him nakasala actually, pero si Lord faithful siya. Iyahang gi-promise ang Emmanuel as a sign nga faithful siya kay David, nga iyang gi-promise no kay David nga there will always be a son. No, Jesus came and He is in the lineage of David. Amen? No, and unsa man, no, He protected His covenant kay David despite sa pagkukulang ni Ahaz and ang mga king pod na uban na wala nagtinarong. Amen? No, so we find hope and redemption in the fulfillment
no, in the fulfillment of this prophecy through the birth of Jesus Christ. Ang birth ni Jesus Christ, nag-fulfill sa prophecy, no, it brings the promise of redemption and salvation. Katong gipanganak si Jesus, no? Christians, kita ng mga Christians, we can reflect on this. Paano? No, we can reflect on the transformative power of God's grace and the hope found in Christ Jesus. Recognizing that through His life, pinaagi sa kinabuhi ni Jesus, pinaagi sa death ni Jesus, pinaagi sa resurrection ni Jesus into humanity, He offered reconciliation with God. Amen? Naatay reconciliation with God. That's why mapasaylo ta sa atong mga sala. That's why, no, naatay opportunity sa tanang mutuo, sa tanang mudawat na ay opportunity, blessing na magkaroon og eternal life with God in heaven. Amen? Jesus paid the ransom to release us from sin and offer us everlasting life. Naana siya sa Ephesians 1:7, no? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So si Jesus, He paid the ultimate, can you say it with me? Ultimate. Okay, He paid the ultimate price for our lives. And all we need to do is what? To accept that God-given gift freely. Dawaton lang nato siya, maula na siya. O possible ni siya, nga naman, tungod kay si Jesus, Emmanuel. Jesus came. Literally, He is Emmanuel, God with us. Amen? No? Ang eternal life, no, isa na siya sa advantages sa atong redemption. Praise God for that. Tungod anang redemption, na ana sa Revelations 5:9-10, no? And another benefit of redemption is that what? We can now have personal relationship with our God. No? And also, we can begin to know and enjoy the Lord. Makilala nato ang Ginoo, ma-enjoy pa nato ang presensya sa Ginoo. We can also grow, no, in our intimacy with God. See, there is so much beauty in that redemption because there is so much beauty in our Lord Jesus Christ. Amen. Daghan kaayog blessing ang kana nga redemption. Pero kaning upat, no, because our sins are forgiven. Mao na siyang isa pod ka blessing sa redemption. Ganahan ba ka nga gi-forgive ang imong sala? Yeah? No, di ba? Kung mag-away ang mga mag-asawa, gusto gyud nato we forgive each other. Right? Kung naay mga conflict sa life group, we want forgiveness from each other. We want reconciliation. How much more kani kita, no? Na forgive ta sa atong Ginoo. And we are made righteous before God. No, because of that redemption, we have power over sin. See? Because of that redemption, pwede ka magbago. Pwede ko magbago. Pwede ta ninyo magbago. We have power over sin. Amen? Tungod na kay si Jesus mianhi sa kalibutan, no? Because God is with us. We can overcome sin. We can overcome temptation. Kay kauban man nato ang Ginoo. Amen? And we are free from the curse of the law. Now we can live freely and obey God, no? Because we are free from the curse of the law. Amen? Now, ultimately, gyud ang benefits sa kaning redemption is life-changing. Magbago gyud imong kinabuhi tungod aning redemption nga gikan sa Ginoo. No? Not just today or for this life, but actually forever. Eternally. No? Amen? And mao natong number 4 na point. Jesus is with us. Jesus is with us not temporarily, but eternally. No, kauban nato ang Ginoo dili lang karon, no, but hangtod sa hangtod. Si Jesus uban ka nato sa kahangturan. Yeah? So eternal life, as I mentioned earlier, is one of the benefits or advantages of redemption. So Revelations 5:9-10, and they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you," referring to Jesus, "were slain, and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." Amen. So when Jesus came into this world, He was what? Again, literally, God with us. And because God is with us, no, so under sa number 4 point, number 1, letter A, we will never be separated from His love. Amen. So no matter how big time you failed God, we will never be separated from His love.
Maski unsa nakakadugay nagstay diha nga season sa imong kinabuhi, palangga gihapon ka sa Ginoo. Tan-awa na imong tapad. No, ingna I love you. No, pero mas love ka ni Lord. Amen. No, so dili gayud kita mabulag sa ihang gugma. That's in Romans 8:38 to 39. No, or sa Bisaya, ayan, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato, makaseparate kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, no? Not death or nor life, not the angels can ever separate us from God, or ang mga langit nung pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o mga moabot nga mga kapanahunan. No? So nothing and no one can ever separate you from the love of God, no matter what. Amen? Kung makasala ta, no, repent lang ta. Amen. Next, no, because God is with us, the presence of God gives us confidence that we can fulfill His purpose or will for our lives. No, ang presensya sa Diyos, nagpasalig kanato ang atong matuman ang iyang kabubuton, alang kanato. Because God is with us, we are able to do the will of God for our lives. It's in example, ana, no, sa 1 Chronicles, chapter 22, verses 17 to 19, to mag-build na sila og temple. No, ingon ang Ginoo din ha, gimanduan usab ni David ang tanang kadagkuan sa Israel sa pagtabang kang Solomon nga iyang anak. Giingnan niya sila, giubanan kamo sa Ginoo o gihatagan kamo niyag kalinaw. Amen. And because God was with them, they were able to what? No, to build the temple. Mao man ay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang anak na si Solomon ang mag-build sa iyang temple. And in Matthew 28, of course, our greatest commission, no, go therefore and make disciples of all nations. No, and ang promise ni Lord sa verse 20, teaching them to obey, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. No, sa Bisaya, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. No, so kagaina po dako ang devotional, no, ang mga disciples ni Jesus nag-preach sila sa mga Hellenist. Kani mga Hellenist, no, mga Jews ni sila pero ilang language mga Greek. No? So, nag-preach sila ang tungod sa power and presensya sa Ginoo nga naa sa ilaha, a great number of crowd were added to the believers. Amen. Tungod sa presensya sa Ginoo. Ingon sa Acts 11:21, and the hand of the Lord was with them. No, kauban nila ang Ginoo, ang gahom or ang presensya sa Ginoo, no? Diha kanila ug daghan ang nanuo og nangakabig ngadto sa Ginoo. Amen. No, so you are able to fulfill, no, the greatest commission, ang will ni Lord para sa ato na followers ni Jesus. Kaya nag-promise ang Ginoo, ubanan ta niya hangtod sa hangtod. Amen? No? And then, karong Pasko, kinsa man ang gina-impress ni Lord sa imuha na sharean sa gospel ni Lord. No? Share about the real meaning of Christmas. Kinsa man na siya na tao, kinsa na pamilya. No? You know, this is an encouragement, an assurance, no, nga ang kamot, ang gahom, ang presensya sa Ginoo naa sa imuha. And tungod ana, no, ang mga tao magtuo, amen, ang mga tao makabig nimo diha sa kingdom sa Ginoo. Yeah, so think about those people. Sa inyong mga reunions, family gatherings, no? Kinsa ang mga tao na gusto nimo sharean sa gospel sa Ginoo. God's presence is with you. Jesus, the Emmanuel, God is with you, and you will win them. Amen? Amen. So, next, no, letter C. The presence of God conquers our fear, our anxiety, and our discontentment. Because God is with us, kauban nato ang Ginoo, no? He will conquer ang tanan natong kahadlok, no? Ang ato ang anxiety, kabalaka, og ang ato ang walay katagbawan. No, dili ta matagbaw-tagbaw na mga tao, no? Ingon gani sa Hebrews 13:5, Bisaya akong basahon, ang higugma, ang ayaw higugma ang salapi or ang money. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. God is with you. God is with me. God is with us. And He promises He will never leave us nor forsake us.
Amen? No? And so we are able to overcome our fears. Ang atong mga kabalaka, unsay imong ginakabalakan na anytime maglinog, no? Unsay imong ginakahadlukan no mga bomb threats, no? Unsa nang mga ginatry nimo himo sa imong kinabuhi unya dili jud ka masatisfy, i-surrender na sa Ginoo. Kauban nimo ang Ginoo, istoryaha ang Ginoo. Talk to God. No, ask Him, Lord, tabangi ko to overcome this dissatisfaction, this discontentment nga akong ma-feel, nga ako ang ma-experience. Amen? No? And lastly, because God is with us, we have a helper. Can you say this with me? Forever. Amen. We have a helper forever. Aduna kitay magtatabang hangtod sa kahangturan. Ayan, no? So, when it was time for Jesus to return to the Father, He told His disciples, unsay ang gisulti sa John 14:16, mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kinsa ni magtatabang? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen? Jesus was speaking of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, na magpadayon na magadala sa presensya sa Ginoo sa kinabuhi sa mga believers. Ang Holy Spirit ang magtabang. The Holy Spirit carries on the role of Jesus as a teacher. Amen? As a teacher. He carries the role of Jesus as an encourager, tigdasig. No, he continues the role of Jesus as comforter, maghuhupay. No? And as an intercessor and God with us. Amen? Wala na si Jesus sa diri sa atong time karon. No, He was with them in the New Testament, pero wala na siya karon, pero naa siya gihapon, na ang Holy Spirit sa atoa. No? He is our helper forever, and He will help us. He will help us overcome temptations. He will help us celebrate Christmas with pure joy in our hearts, in our lives. Maski daghag kulang. Amen? He will help us no, to be able to what? To resist ang mga tawag sa atong unod, sa atong flesh, and obey the Spirit. God is with us forever. Amen. No? So, if balikan na to ang first point, balik na po ta, another 1 hour. No? God's intervention, no, ang pag-abot ni Jesus or ang incarnation niya is actually maunang greatest intervention sa Ginoo. Amen? The second point about trusting God's promises, we can therefore what? No, trust that God will fulfill the rest of His promises. Kaiyahan nang gi-fulfill ang prophecy about Jesus. No? And then, because Jesus literally was with the people in the New Testament, He was born, He died, gilubong siya, nabuhi siya ulit. Now we have hope, and we have redemption, and now we have this blessed assurance that He was with us, He is with us, and He will be with us forever. Kauban nimo ang Ginoo. So no matter what your situation is, ayaw gyud sulti na wala gyud ko ginaubanan sa Ginoo. Wala gyud ang presensya sa Ginoo. Dili gyud na tinuod. Amen. God is with you. God is with me. God is with us. Jesus, the Emmanuel. He is the Emmanuel. So in conclusion, the name Emmanuel carries a powerful message that God is with His people. No? For Christians, kita ng mga Christians, the incarnation of Jesus Christ is the ultimate fulfillment of this promise. Today, kita ng mga believers can find comfort and strength in the understanding that God is present with them, with us, in every situation. In every problem, no? In offering, He is offering guidance because He is with us. He is offering comfort, no? Kung nakaginapagdaanan, God is with you, He is offering comfort. Kung feeling ni mo nagaisahanon ka, wala kay friends, He is your companion. Amen? He is with you. God is with you. No? Ing anak ta ka love sa Ginoo. Palangga ka sa Ginoo. Maski pa feeling ni mo gitalikdan na ka sa tanan. Feeling ni mo malamig imuhang Pasko, no? But God is with you. Hindi ka nag-iisa. Amen? So I would like to talk to our new friends. Yan. Pwede na ko ihangyoon, no? Ato ang new friends to please stand up.
1, 2, 3, please stand up. Uban nilang sabayi kung kinsa ang nag-invite. Sige, para dili maulaw. Ayan, praise God. Palakpakan nato si Lord sa iyang kinabuhi. Sige, no? So, I would just like to invite you. Ayan, welcome po. No, welcome to CCFI. Sa taas meron po ba? Okay, no? So, let's just pray this prayer, no? Accepting Jesus, no, the Emmanuel sa imuhang kinabuhi. No, and if you receive Jesus in your heart, hello po, welcome, no, as your personal Lord and Savior, no, you will be with God not just today, no, but eternally, forever. Amen. So, would you please pray this prayer with me? Open your mouth, buksi lang imong baba sunod ani nga pag-ampo, and pray this prayer from the bottom of your heart. Let us all pray. Let's pray. Amahan namo sa langit, daghang salamat sa imong pulong karong adlaw. Ginoo, nasayod ako nga ako makasasala. Ug dili nako kaya luwason ang akong kaugalingon. Ako nagapasalamat tungod kay imong gisend si Jesus Christ para maging tawo, mamatay sa cross, ug mabuhi usab para ako magkaroon og kaluwasan. So karon Ginoo, pasaylua ako sa akong mga sala. Today, akong ginabuksan ang akong kasing-kasing ug ako kang ginadawat, Jesus Christ, bilang Ginoo ug personal na akong mangluluwas. Salamat Ginoo, tungod kay ikaw, ania, kauban nako. Jesus, the Emmanuel. You will be with me, not just today, but eternally. Thank you, Jesus, for your great love for me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Let me just pray for all of you. Can I request you to please stand up? Manindog ta. Yes, Lord, salamat kaayo Ginoo sa imong word today. Thank you kaayo Jesus, that we can be so sure, oh God, that you are our Emmanuel. You are with us. You know every situation. You see every heart. Lord, magpasko na, and for some of us here, na ay something na kulang sa among kasing-kasing. For some of us here na ay fear. What will happen next year? Unsa na pud Lord amo abot na mga problema next year. But I just pray right now, Lord, let your word be true. Let your word, Lord God, be alive in every life today. That you are with us, that you are here today. Naa ka diri Ginoo, ania ka kauban namo Ginoo. Tanduga ang kasing-kasing sa bawat isa. And to those who need comfort, I pray in the name of Jesus, Lord, embrace them with your presence. Embrace them with your love, Holy Spirit. To those who need peace, Lord, I pray that you grant them the peace that they need. To those who need satisfaction, always striving to be better and better but never find satisfaction, I pray that today, Lord, help them to understand that Jesus, you are more than enough for them. Ikaw lang, Lord, sapat na. And Lord, to those who need provision, be it financial provision, be it strength, I pray in the name of Jesus, ikaw ang mag-provide, O God. Ikaw ang mag-intervene, Lord. To those who need direction, unsay dapat buhaton, Lord, I pray that right now, you give them that word, just like that word nga gihatag nimo kay King Ahaz, O God. Do not fear. Be still. Ayaw kalisang. Be careful not to commit anything that is not of the Lord's. I pray that today they will receive that word and work on that word, O God, in the name of Jesus. Tagain mi og faith, God. Faith, pagtuo Ginoo, that no matter what happens, you are with us. And you have promised that you will never leave us
nor forsake us. You are faithful, makasalig mi sa imong mga saad, sa imong promises, because you are faithful, O God. Thank you, Lord, for your word. And thank you, Lord, for touching each heart today. Thank you, Jesus, the Emmanuel. Thank you for this blessed assurance, oh God, that we are not just with you today, but we will be with you forever, eternally, and we will see you face to face in heaven one day. Salamat kaayo, Lord. We love you. We love one another. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed Sunday, everyone. Hello, church. Good morning, everyone. So, what time is it? It's time to give. So, today, let's read this verse, the Jeremiah 29:11, NIV. So wala pa. Let me read na lang. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans that will give you hope and a future. So, once again, blessed Sunday, everyone. I am Mark JLD Aninag from the network of Lifeblood of Christ. So, under the leadership of Dad Rex, shout out Dad. So, I am here to testify God's goodness sa aking buhay. Okay? So, this verse, Jeremiah 29:11, brings a very significant event sa aking buhay. Way back 2014, I started my college degree as a regular student. No? From the very first day, I was a regular student. Then fast forward, no? To cut the long story short, si Lord nagbuhat siya og way and His plans jud is bigger than ours. Kay ako gitugdan niya na makagraduate on time. Even there are so many oppositions along the way, kay regular student lagi, no? Still si Lord jud sa kalam, no? Because at exactly 27 of March 2018, nakagraduate ako ng BS Mathematics with bonus pa. I've graduated as cum laude. Oh, glory to God. And sa wala pa ako nakagraduate, ay giyatagan po ko niya og trabaho na wala ko nagdahom na kung asa ko nag-OJT, ano? Dito po ko nag-work until now. As a job order for almost 5 years and 4 months in one of the government agencies here in Jansan. Makaingon jud ko na as a job order dili siya enough, no? Shout out sa mga job order kabalutan na dili jud enough ang atong sahod. Ano? Pero, no, pero nagapasalamat gyapon ko sa atong Ginoo kasi in believing in His promises and His plans, ano, last June 2023 lang, after so many applications na na-decline, dagan jud. Makaing ka, glory to God, kay after all of those submissions, I was being promoted, no? And makaingon jud ka na dili jud ni mo ginaasam kay ang imong gina-applyan kay katong sa mga baba lang na mga positions, but God has given me a position na di jud siya inaasam, higher than that. And thank God, no, na dili lang ato yang gihatag. His plans and promises never stop there. Gihatagan po ko niya og business, no, a small minivan business dani nag-surplus builds, no. And sa kamaayo sa Ginoo, ang akong mga most likely na mga buyer kay mga pastor o pastora pod. Connected siya. And then nagapasalamat ko no na dili lang na this verse, no, His plans is greater than ours. Kumbaga ang ako ang ginathink na hantud dito lang ko gilabawan dito sa Ginoo. Di lang jud to sa ako para pud to sa inyo ha. Let's be karang consistent lang jud sa tong paghatag kaniya. And this giving, no, the tithes and offering is an act of worship gyud sa iyaha. So, church, let's raise our tithe cards and let us pray. Most gracious and heavenly Father, we praise and honor your name. Thank you, Lord, for always being there through ups and downs of life. We are thankful for everything that you have given on us, for the life, for the air that we breathe, for the blessings, solutions to every problems, and favors in every direction of life. Lord, as we give our tithes and offering unto you, as a form of our praise and worship, diyan na kanimo, may you always able us to bless and
makes us a blessing to other people. We declare good health. We declare, O Lord God, karang provision sa work, promotion sa work. We declare knowledge and wisdom sa mga students. And Lord, keep us safe, O God, from any forms of calamities, threats na naakaroon sa kalibutan, O God. May you able, O Lord God, to bring us up glory to glory, O Lord God. And Lord, we pray that our plans will be your plans. Kung dili man tumao ay mong plans sa mga, O Lord God, you able, Father God, Lord, to correct all of those, O Lord God, and make, Father God, Lord, our direction be in your direction, or your direction be our direction, O Lord God. In all of these things, Father God, Lord, we give back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray, amen and amen. Jensen. Sa mga karon pa lang nakituyog sa atong simba, daghang salamat sa paghalin sa inyong oras uban kanamo. Sa buntag, alas 2 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Aduna pud kitay available videos sa atong Sunday Worship Celebration nga i-upload kada Domingo sa gabi ug matan-aw kini sa atong YouTube channel. Apil na sa atong dawn prayer meeting alas 5 sa buntag sa matag unang Sabado sa bulan. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karong simana. Para sa mga gustong mohatag sa ilang mga ikapulo ug mga halad online, naka-flash sa screen ang atong BPI, GCash ug PayMaya accounts. Malipayon nga paghatag. Kung aduna mo'y dugang nga mga pangutana, palihog duuli lang ninyo ang inyong life group ug network leaders. Panalanginan kitang tanan sa Dios ug magkita ta sunod Domingo. Additional announcements sa December 24 and December 31. Nalang tayo duha ka services, 9 a.m. and 2 p.m. Okay, so akong ginahayong tanan na manindog. Ug ato ning awiton para sa atong buhi na Diyos. Sa matagal lang, gusto kong kauban ka. Sa mataglakaw, ug sa tanang buhaton ko, gusto kong kauban ka. Sa matagal lang, gusto kong kauban ka. Sa mataglakaw, ug sa tanang buhaton ko, gusto kong kauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Ning ako, kay ikaw man, ang hangin ang higinhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Kay ikaw ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Come on, church, declare the song. Ikaw ang akong gusto,
itaas atong mga kamot. Atong dawaton ang Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, and the going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for time is the kingdom and the power and the may buntal sa tanan. Makita-kita ta sa sunod Domingo, panananginan ta sa Dios.